Sandro Mulak nakakaranas umano ng depresyon. Dalawang inirereklamo apektado rin daw ang kalusugan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sabi ni Nino Mulak na nakakaranas ng depresyon ang kanyang anak na si Sandro dahil sa nangyari umunong pang-aabusong sinapit sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Ang mga inirereklamo apektado rin daw ang mga kalusugan dahil sa bintang ayon sa kanilang abogado. Sa ulat ni Chino Gaston sa GMA News 24 Oras nitong Biyernes, sinabing nagtungo kaninang umaga sa Behavioral Science Division ng National Bureau of Investigation si Sandro na sinamahan ng kanyang ama na si Nino upang sumailalim sa ilang pagsusuri. Kaugnay pa rin ito ng isinampang reklamo ni Sandro na pagsasamantala o pang-aabuso laban sa independent contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Sinabi ni Nino na hindi pa rin maayos ang kalagayan ng kanyang anak dahil sa nangyari. May depresyon ng konti yung pagkain niya na aapektuhan yung pagtulog. Hopefully in the coming days sana mag-improve. Ayon sa veteran aktor, nauna nang ikwento ni Nino sa pandinig sa Senado na nakaharap na niya ang dalawang inirereklamo at humingi umano sa kanya ng tawad. Actually, nakaharap ko na ang dalawa and they apologized to me, sabi ni Nino. Nang tanongin ko ang hinihingi ba ng tawad ng dalawa ay ang tungkol sa aligasyon na ginawa kay Sandro, sabi ng aktor. As to my understanding, yes. Pero sa joint counter affidavit na isinumiti ng dalawa sa NBI na dinala ng kanilang abogado, itinatanggi nila ang aligasyon na pinagsamantalahan o inabuso nila si Sandro. At the onset naman sinabi namin there is absolute denial of all the allegations being accused of our client, sabi pa ni Attorney Maggie Abraham Gardoki, abogado ni Nones at Cruz. Apektado rin daw ang physical at mental health ng kanilang kliyente dahil sa mga naglalabasang kwento at pagpuna sa social media. This is very disheartening to them. Napakahirap para sa kanila na maakusahan ng ganito nang wala pa naman talagang kaso na isinasampa sa kanila. Pero sa social media parang hinatulan na sila, sabi pa ni Abraham Gardoki. Hindi pa umano nakakapagdesisyon sina Nones at Cruz kung pupunta sa pagdating ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na nais silang ipina sa buwena para obligahin na dumalo. At sa kabilang banda naman, abogado ng mga akusado kay Sandro, kinonta si Nino. Hindi nagkasabay ang kampo ni Sandro Mulak at ng dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz na ipinatawag na hearing ng NBI noong Biyernes. Sa pagkakaalam namin, alas 2 ng hapon ipinatawag ng NBI pero sa umaga pa lang ay dumating na si Nino Mulak para mag-represent sa anak niyang si Sandro Mulak. Dumaan pa raw sa psychological test ang baguhang aktor dahil nga raw ito sa depresyon, sabi ni Nino nang na-interview ng media sa NBI. Hindi nagpunta ang dalawang akusado na ipinasa buwena ng NBI Public Corruption Division nitong nagdaang Biyernes pero naghain sila ng joint counter affidavit. Ang NBI naman is just still processing the evidence so hindi pa po talaga to considered as kaso. Paglilinaw pa ng abogado, dagdag pa niya, apektado na ang mental health at reputasyon ng kanyang mga kliyente dahil sa malisyosong balita at paratang na ibinabato sa mga ito. Kung kilala nyo naman itong dalawang mga clients namin, they've been in the television industry for more than 30 years. Naging malinis po ang reputasyon so this is very destroying to their reputation. Sobrang nakakaapekto sa mental health nila ngayon. Pahayag pa ni Gardoki, pinag-uusapan pa raw ng kampo ng mga contractors ng GMA kung dadalo sila sa susunod na Senate hearing matapos silang ipinasa buwena dahil sa hindi nila pagpunta sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Robin Padilla. Samantala, base sa psychological assessment ng NBI Behavioral Science Division na isinasagawa kay Sandro, positibong trauma raw ang sinapit ng aktor matapos ang kinasasangkutang insidente, sabi ng kanyang amang si Nino Mulak nang umarap siya sa Senate hearing. Siyempre, affected pa rin may depression. Konting depresyon pati yung pagkain na aapektuhan pati pagtulog. At tungkol naman sa career ni Sandro, bahala na raw ang anak niya ang magdesisyon hinggil dito. Whenever he feels like working again, nagsabi naman ang GMA na they're willing to wait. Actually, nakaharap ko na yung dalawang GMA contractors and they apologized to me regarding what happened. Kaya ko silang patawarin but they have to pay for what they did.
laban sa independent contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Sinabi ni Nino na hindi pa rin maayos ang kalagayan ng kanyang anak dahil sa nangyari. May depresyon ng konti yung pagkain niya na aapektuhan yung pagtulog. Hopefully in the coming days sana mag-improve. Ayon sa veteran aktor, nauna nang ikwento ni Nino sa pandinig sa Senado na nakaharap na niya ang dalawang inirereklamo at humingi umano sa kanya ng tawad. Actually, nakaharap ko na ang dalawa and they apologized to me, sabi ni Nino. Nang tanongin ko ang hinihingi ba ng tawad ng dalawa ay ang tungkol sa aligasyon na ginawa kay Sandro, sabi ng aktor. As to my understanding, yes. Pero sa joint counter affidavit na isinumiti ng dalawa sa NBI na dinala ng kanilang abogado, itinatanggi nila ang aligasyon na pinagsamantalahan o inabuso nila si Sandro. At the onset naman sinabi namin there is absolute denial of all the allegations being accused of our client, sabi pa ni Attorney Maggie Abraham Gardoki, abogado ni Nones at Cruz. Apektado rin daw ang physical at mental health ng kanilang kliyente. At sa kabilang balita naman, kay Abad sa issue nila ni Daniel Padilla noon, mahilig sa tita. Hindi napigilan ng mag-asawang sina kay Abad at Paul G. Castillo ang matawa ng balikan ang nakaraang issue matapos malink ang aktres noon kay Daniel Padilla. Nitong August 8, Huwebes, inilabas ni Karen Davila sa kanyang YouTube channel ang kanyang naging interview sa Cebu-based couple. 8 taon na rin kasal sina Kay at Paul at talagang secure na rin ang kanilang relasyon sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanila noon. Kwento pa ni Kay, gustong gusto raw niya ang paninirahan sa Cebu dahil payapa rito at tahimik mula sa ingay ng showbiz. Dito ay nasabi rin niya na malayo na siya sa mga entrega, ngunit hindi papahuli sa pang-aasar ang kanyang asawa, na binanggit pa ang aktor na si Daniel Padilla. Matatanda ang na-issue noon si Kay bilang isa sa mga naging babaeng Daniel habang karelasyon pa nito si Catherine Bernardo. Daniel Padilla, diba? Pabirong asar pa ni Paul Jake sa kanya. Nagkatawanan naman silang tatlo. Akalain mo yon si Daniel? Mahilig sa tita. Sagot naman ni Kay na nagpatawa muli sa kanilang tatlo. Kogar, say pa ni Paul Jake. Napahanga naman si Karen dahil tila walang pakialam si Paul Jake sa pagkakaugnay ni Kay sa binata. Oo, noong lumabas yung issue sabi niya pa, wala ba akong picture with Catherine? Sabi ko, bakit? Kasi magpo-post off siya ng pare. You take mine, I take yours. Chika pa ng aktres tungkol sa reaksyon ng asawa. Amin pa ni Kay, walang siloso o silosa sa kanilang dalawa tres. Noon kay Daniel Padilla, nitong August 8, Huwebes, inilabas ni Karen Davila sa kanyang YouTube channel ang kanyang naging interview sa